Mga amazing at nakaka-enjoy na opening ni Magnus ngayon na ginagamit, talagang pambihirski, mga grandmasters ang kalaro niya at 2 games yon. Plus, may isi-share po ako sa inyong naging laro ko kay Grandmaster Eric Hansen ng Canada, yung isa sa mga host ng Chess Bra, talagang ang ganda. Isi-share ko po sa inyo para makadagdag ng lesson sa chess. Pag-aralan natin. Unang laban niya ay kay Grandmaster Injik ng Croatia. Nag D4. Knight A6. Magnose. Pambihirang tira yan. Bad move gagad sa computer engine. O ano bang tawag dyan? Australian defense. Ba't naman Australian? Ano? Grabe tawag ah. C4. Ayan. Dito po mga kamatyas, ang gusto ng computer ay E4, ayun. By principle kasi and by theory kasi ang opening ng computer eh. Oh. Controls the center, tapos, ayun, ready to capture the knight. Yung mga ganong diskarte, no? Pero dito, C4 eh, oh. Control pa rin naman sa sentro, pero itong C4 kasi ay nakakapagpabara ng potential capture sa knight A6. Nag E5, talaga nga naman. O, bookline pa rin. Grabe, E5. Sacrifice, capture. Nag-offer ulit ng sacrifice si Magnus. Ang bihirang depensa yan. Saan pinagkukuha ni Magnus yan? Knight F3. Ayan, dito kasi mga kamatyas, kung kakapturin ang pawn D6, duda na rin ang kalaban. Although lamang talaga puti kasi syempre, lamang sa pawn eh. Pero duda kalaban na baka mamaya may mangyaring kakaiba dahil naglalabasan ng mga pyesa ng black. So, di natin masisi yung kalaro niya. Tamang duda rin eh. Nag-knight F3 muna. Depensa sa E5. At nag-bishop F5. Nako, ito na. Yung paparating. A3. Ininda kagad ni Grandmaster Injik. Dapat daw po ang tira. Bishop G5. Mangyari ang tira naman. Oo. Ang hirap makita yan. Hindi kitain eh. Hindi halata. Kung ako nga parang gusto kong itira dito, Knight C3 sabay E4 eh. Kung ako lang mga kamatyas ano. Pero may danger pa rin ako nararamdaman. Balik tayo. Bishop F5, nag A3 para walang Knight B4. At kumapture na sa E5. Ayun. At dito po mga kamatyas sa usapang novelty, yung A3 ang novelty. Ayan, sa mga nagtatanong ha, kasi Bishop G5, Knight C3, E takes D6, yan po ang mga naitala na. Pero A3, new move, kinapture ang E5, exchange ng queen, takes, tapos Knight takes E5. Ayan, naisip dito ng puti na okay lang akong manginain, wala na namang reyna na po pwedeng umatake ng malakas. So, 1 pawn up dito puti. Knight C5, ayun. May butas. Knight D2, obligadong i-cover yon. At nag-G6 para magbi-Bishop G7, may sundot. Nag-E4, ayun mga kamatyas. Binalik dito ni Injik. Naisip niya siguro, masyado kong ipit. Ibalik ko na lang. O, may mga ganong principle eh. Pag ipit ka, ibalik mo. Isang pawn lang din naman yan para makadevelop. O pero sa computer po, ang tumbok na tira ay B4. Ayun. Tapos magbi-Bishop G7, ka-counter attack, mag-E4, didepensahan. Tapos magda-Knight E4, tapos G4. Ayan, magulo. Magulo po, etc. Marami pang mga kasukasuan yan. Pero yan ang gustong timplado ng computer. Pero balik tayo sa E4 na ginawa ni GM Injik. Capture, takes, Bishop D2, F6, Bishop C3, dinipensahan lang, okay. Pag kinapture, kulong din naman ang tore. At nag-H5, okay, talagang kakapture na yan, may extra square na. Nag-F3 counter, Bishop F5, atras lang. Nako, saan pupunta? Nako, ayun, obligadong kumounter, walang pupuntahan. Di pwedeng bumalik, may bishop eh. Capture, Knight takes, at nag-King F7, dinipensahan ang F6. Yun nga lang dito mga kamatyas, equal number of pawns na ang problema, mas expose ang king ni Injik, plus yung pawn structure, yung F3 ang mahina.
Grabe talaga si Magnus talaga. Parang kahit anong itira. Ang hirap kalaban yung ganito talaga. Oh. Bishop C5. At nakita ni Magnus mukhang magtatangkang magtago yung king. Pinigilan niya. Nag-rook D1. Exchange. Bishop D6. Oh, threatening capture. Tapos lahat may bira. Lahat iindahin talaga na pa H3. At nag-bishop F4. Ayun, para di makapagtago naman kasi posibilidad magtago eh. Oh. C5. Ayun. Okay, extra square para ma-activate ang bishop. Nag-rook H5. Kakapturin yung knight, tapos kakapturin yung pawn. B4, agad dinipensahan. Kasi pag check may harang lang eh, no? Bishop E6 para walang check. King C2. C6. Okay, patibay lang. At nag-bishop D3, bishop D5, inatake ang E4, ang F3, sinalubong bishop E4, at nag-bishop E6, bishop D3, nag-F5. Okay, so ito na po, yung mga binibiling giri-girian, kung tawagin natin, mga islog-islugang panggagapang ni Magnus. Check, capture, capture, bishop D5, tineret, bishop E2, at nag-knight F6. Pero okay yung position ni Injik ha. O kasi nakasurvive siya. O okay pa. King D2 para didikit sa E3 at masecure ang pawn F3. Nag-G5. Threatening G4 naman. Talagang walang pahinga. King E3. Check muna. King F2. And nag-knight D7. Bishop D4. Grabe likot maneuver. Pupunta sa E6. Bishop D3. Knight G6. Doon pupunta. Bishop F5 para ilalagay yung bishop sa G4. Magaling din po mag-drive si Injik, ano? Bishop E6, Bishop G4, at nag-Rook H6. Yun nga lang po dito ang malungkot pag Rook H6. Sa hirap ng pinagdaanan ng puti na flag down. Na flag down. Grabe talaga. Makasurvive ka kay Magnus sa position, oras naman ang titirahin sa'yo. Kung minsan makasurvive ka naman sa oras, magko-collapse naman sa laro. Matindi talaga. At ito pong sunod na i-analyze natin, talagang masasabi pong pinasaya ni Magnus talaga ang mga manonood. Talagang pinapasaya niya chess eh. Opening pa lang ha. White naman dito si Magnus, kalaban niya ay ang malakas na Ukrainian Grandmaster Alexander Bortnik. Nag-F3. Tingnan nyo nga naman. Wala nang tumitira ng F3 sa panahon ngayon. Si Magnus talaga, oh. Knight C3, ano kayang tawag sa opening na to? Pambira talaga, no? Barnes opening, mga kamatyas. D5, basta si Bortnik, well-principled, control the center. Nag-D4, ayan. Kasi kung hindi pa magdi-D4 ang puti dyan, susundan na ng black yan. Sobrang massive control na ang black sa sentro. Kaya nag-D4, Knight C6, kumapture sa D4, ayun, ang aga ng novelty, Knight C6 novelty kagad. Ang old lines ay may kumapture sa D4 at mayroong chumek. Capture yon. O, ayan, mga interesting lines. Pero nag-Knight C6 si Bortnik, kinapture ni Magnus. Nag-D4, push muna. Kasi kung kakapturein ka agad yung pawn sa E5, may beaten sa pawn D5. Nag-D4, Knight E4, Knight takes E5 at hindi nagustuhan ng computer ang agarang pagbawi sa pawn. Dapat daw ay Queen E7. Pambihira yan. Yan muna, pahinog muna. Halimbawa, sige, F4 natin. Magda Knight F6. Grabe. Uwi na. Grabe, chess talaga ngayon. Pag kinapture, may capture dyan, ano? Nakapindi naman ang Knight. So, parang ang gusto mangyari ng computer ay may proper and speed development. Pero grabe, out of this world talaga yung gusto mangyari ng computer. Hindi nga binawi kagad yung E5 eh. Pero sa kanya, marami namang developments. Which is, mahirap pong i-apply yan sa human nerve, sa human side. Mahirap. Kaya syempre, ginawa ni Bortnik, lalo na si Magnus kalaban, binawi niya kagad yung E5. At nag-E3. Ayan, para makahinga na kasi ipit na ipit, E3. At Knight C6. Bishop B5, pin. Nag-F5, nakikipagsabayan din talaga si Bortnik ng rock and roll.
At knight F2, atras muna. Bishop B4, check. Tingnan nyo po yung mga bitaw ni Bortnik. Ramdam mo sa kanya yung tapang na ito gusto mo mangyari. Sige. O parang ganon. Bishop C5, sinuportahan ang D4. At kinapture. Queen takes D4. Queen to queen. Bishop takes. At nag-knight E2. Ayan na. Ito na po yung forte. Paborito ni Magnus. Endgame. Bishop B6. At kinapture na yung knight. Ayan, para yun nga lang. Kahit na may double pawn yan, dalawang espada pa rin po ang natira kay Bortnik. B3, okay, magde-develop. Knight F6, C4. Ayan, para ma-secure na hindi makalundag yung knight sa D5 at na-anticipate din ni Magnus na magiging powerful yung diagonal, pero sa pamamagitan po ng C4, B3, A2 ay marami siyang napigilan. Galing. A5, ang ganda rin, no? Mag-A4 para magkaroon ng basag sa queen side. At nag-knight D3 muna. Ay, ayun, magsi-C5, oh. Castling na, Bishop B2, A4. Yan ang malakas dyan. Talagang, ano yan eh. Magbibigay ng butas kasi sa A-file. Bini4 ni Magnus sa kagustuhan niyang para maiwasan yung potential attack sa A-file, pressure. Pero ang gusto ng computer, hayaan lang yan, huwag kang matakot dyan, Rook E1 lang. Ayan. Ako naman, ang gusto kong mangyari, maka G3, King G2. Para yung Turing ipit sa H1 magamit. Yan. Okay. Pero, nag B4, A3, yun. Dapat naman daw dito, Bishop A6. Yun. Okay, atakihin. Tapos magda-Knight E5, didepensahan, and Rook FE8. Ayan. Pero kitang-kita po sa black ang kalamangan, mga kamatsas. Wala. Tawag natin dyan. Grabe yan. Dalawang espada yan. Balik tayo sa A3. Kinapture na. O yun, para mabawasan. C5, Bishop A7. Yun lang, mga kamatsas. Dapat daw dito, sundot pa rin ng Bishop, counter attack. Tapos Knight EC1, didepensahan. Rook D8, pabayaan na pala yung Bishop sa B6. King E2, Rook F7 para ipapatong naman dyan sa D7 or check muna tapos patong sa D7. Kasi po yung Bishop, pinamimigay na eh. Bakit? Wala na eh. Kahit na umatras yan, baradong-barado eh. Bad Bishop talaga. Okay, balik tayo sa ginawang Bishop A7. King F2. Ayan, agad namang umiwas na sa pressure ng diagonal. Pero accurate daw is King E1. Pag nag-Bishop A6, Rook D1. Pag nag-Rook D8, Knight E5. Ayan. Ang timpladong tira ng computer na baliktad na evaluation, lamang na lamang ang puti dahil yung Bishop ay barado na. Ayun. O balik tayo sa King F2. Bishop A6, good move. Rook H D1. Ayun, kaya umangat si Magnus para magamit na niya yung Turing hindi nagagamit. Walang pakinabang. So, Rook D1, may purpose na siya. Rook B8, atake. And nag-Knight C1. Ayan, ang gustong mangyari ni Magnus, pag kinapture yung Knight, may kahalili, depensado pa rin ang B4. Yun nga lang po, ang basa ko dito, no? Kaya ito ay nilagyan ng bad move ng computer. Yung Tore, medyo, syempre, square pa rin ng Tore yan. Medyo ipit na passive din yung Knight at the same time, mga kamatyas. Balik tayo. Rook D6. Kala ko, sacrifice eh. Pin nga pala. Nakapin nga pala. Rook B1. Ayan, para magising na at may trabaho na. Pero bad move na naman. King E1 ang pinapatira dito. Mukhang dadalhin dun sa C3. Ano? Oo. Pero timing lang kasi King dito may Rook takes B4 din. Sa bagay pagka King E1 may tempo pa kakapturein na yung Tore. So Rook D4 and Rook D2. Yun, baka dito dadaan pa unti-unti. Okay, grabe. Ang hirap ng chess. Grabe, Rook B1. Bishop C4, another good move by Bortnik. So pressure at para mapigilan din yung Rook B3. Mag-Rook B3 kasi tatagpasin yung pawn sa A3. So pamigil ang Bishop C4. Nag-Rook B3 pa rin. Bakit kaya Rook B3 pa rin? Okay. Takes. Yun lang, mga kamatyas. Boom. Panis.
Okay, rook takes b4 pag kinapture, nakapin, napaking f1 si Magnus, wala na. Grabe yun. Rook d5, maintain pa rin po ang pagkakapin. Iyan ang mabigat na nangyari dito kay Magnus. Ayun, no? Rook b1, genius na naman. Grabe talaga. Lakas ng mga binitawan din ni Bortnik na mga depensa. Lakas. At dito mga kamatsas, ano po ang huling bitaw? Kitang-kita ito. Huling bitaw na tira ni Bortnik at nakatikim ng kaisa-isang talo ni Magnus sa torneyong ito. Sa ilang sandali lang, guess nyo po, tutuloy kaagad natin. Start. May puzzle po tayo sa ating Internet Chess Club after nito para may masasagutan kayo. Madali lang naman. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Rook takes knight. Resign ang world number 1. Pero ganun pa man, siya pa rin or si Magnus pa rin ang nag-champion dito. Isa lang ang talo niya kay Bortnik. Nandito na tayo sa ating laro na papakita ko sa inyo. Kasi marami naman po tayong Grandmasters na nakakalaro. Pero iba itong si Eric Hansen. Sikat na streamer, content creator. At lodi ko to pagdating sa bullet. Hindi ako manalo sa bullet dyan mga kamatsas. Bugbog talaga ako. Pero dito, nakalaro ko siya kahapon. Blitz. Nagkaroon ako ng kaunting laban-laban. Kasi medyo mahaba-haba oras eh. Maganda laban. Okay, white ako dito. Nag-E4. C5 si Hansen. Knight C3 yung paborito ko. At Sicilian Grand Prix po ito na ganito ang ginawang formation. Actually, yung E6 matibay. Hindi na ako nag-decide na mag-Bishop C4 eh. Kasi sasalubungin lang ako ng D5 eh. Bishop B7, ayan, pagka ganito, nag-G3 na ako. Para magpa-fiangketo ko sabay castling. Ayan, Bishop G2, Knight F6, castling, Bishop E7, at nag-Knight E2. Ayan. Kaya ako umaatras kagad ng Knight dyan kasi matetempohan lang din ako ng B4. Inunahan ko na. Castling H3. Ayan, para yung knight ko, ililipat ko sa G3. Purpose niyan, magdi-G4, knight G3. Yan, para mag-atake sa king side. Nag-G4, ayan na, okay? Ilipat na, kinapture-capture, knight C6, knight G3, and rook C8. At ito pong si Hansen, talagang sa experience ko ng laro sa kanya, especially bullet, napaka-aggressive, tactician, ang hilig mag-sacrifice, atakador. Ayan o, pag rook C8, magda knight B4 yan. Kaya agad kong pinigilan ng A3 para walang lundag ng knight. Nag B4, talagang pinilit pa rin. G5, counter naman ako sa kabila. O yan, H4 para ideally mag-H5 ako, F5, basag, kung anong basag ang magagawa ko dyan. At nag Queen B6 check, King H1, A5. Okay, para yung bishop naman ilalagay sa A6, mag Knight C5, yan po ang mga paparating, no? Pero ako, agad-agad, nagmamadali ako. Pareho kaming may lakad. O yan, nag F5. Nako, babasag na rin ako dyan. Bahala na. Sabi nga dyan eh, di ba? Ng mga veteranong player natin. Bahala na si Batman. Nag Knight E5, Knight X E5, Knight X E5, at nag F6 na ako. Bato na kagad ako. Kinapture. Yun nga lang dito mga kamatsas. Tingnan nyo po evaluation bar ko. Tangkad na, di ba? Ewan ko ba ba't lumikot sa isip ko nag D4 muna ako. Mali eh. Kasi ang iniisip ko pagka D4, dito lang ang punta ng knight. Hindi ko alam na babalik nga pala sa D7 para masapatan ng depensa yung F6. Pero ang accurate po ito, hindi na kailangan ng D4. Capture na kagad yung pawn sa F6. Na halimbawa, umatras, saka pa lang ako magdi-D4. Na dito, no choice ang knight na sa G6 tatakbo. Kasi syempre hindi pwede sa D7. May Queen G4, King H8, matchas. Di ba? Kaya dito, akala ko pareho lang ang sequence. Kala ko dyan pupunta, sabay pipitikin ko ng H5. Hindi pwedeng umalis yung knight niya, may Queen G4 check ako. Mangyari, nag-D4 muna ako. Kala ko sa G6 din pupunta. Pag-atras ng knight D7, good move. Hinapture ko, Bishop takes. Ayan, dito. Medyo nakaisip ako ng kaunting kalokohan mga kamatsas. Boom! Sinacrifice ko. Yun nga lang blunderacious ang sacrifice ko.
Ayan, sabay gumanon ako. Parang ang gusto ko dito, ang idea ko dito, okay, sacrifice na weak ang dark squares sa king side. Parang interesting naman unang tingin, di ba? Pero, ang accurate pala, hindi rook takes. Dapat bishop e3 lang. Depensahan ko muna. Hinay-hinay lang. Sabay, ayan na, may queen g4 na ako. Yun nga lang, iniisip ko, baka makailag na gano'n, sabay knight h5 pala. Sunod-sunod pa rin eh. Bishop e7, bishop h6, sunod-sunod pa rin. Rook g8, rook takes f7, o diba? Ang daming paparating. Yan, mga kamatsas. Pero balik tayo. Akalain nyo, sinacrifice ko. Bilib na bilib pa naman ako sa sacrifice na yan. Yun pala eh, hindi pala mainam. Nag-bishop g5, knight e8, ayan na. Yun ang mali pala niya. Dapat pala knight d7 siya. Okay. Nag-knight e8, bishop h6 ako. Ang plano ko, eto na po. Magku-queen g4, check na ako, mamatyasin ko na siya. Di naman siya makaking h8, kuha ko yung tore niya ng buong buo. Kaya agad siyang nag-f5 pamigil. Pero bad move, dapat daw ang, yun nga lang, ba't niya binad mo ban? Ito rin ang tinira ng computer engine eh. Ba't ganun? Force na yata yan eh. Parang wala akong queen g4 talaga eh. Kinapture ko, capture. Yun ang mali. Dito ang tamang tira, queen d2. Tapos rook f1, queen h6. Yun ang tamang plano ng execution ng pag-refute or pag-atake sa position na to. Hindi ko nakita yung queen dito. Ginawa ko, kinapture ko, exchange ang bishop, queen b7 check. Ayun ang ginawa ko. Tapos yung rook ko kasi gusto kong ilagay sa f1 para yan ang pagka-capture ko. Pero, pag queen f7, ayun, puro brand X move na. Knight g7 lang pala tamang tira. Okay. Queen f7, kinapture ko na, ayun. Pero dito mga kamatsas, sinaamin ko po na naka-recover talaga si Hansen. Hirap na hirap talaga akong kalaro itong player na to. Ang lakas talaga ni Hansen. Ayan, nangalikot na pero tingnan nyo po yung aming remaining moves. So, lamang naman ako sa oras, sino maganda. Medyo yung oras niya talagang naghihingalo. Ayan, pumapalag-palag pa kumbaga sa manok na natarian. Nangingisay-ngisay pa. Knight c3 kakapturein. Ayan na, at chumek ako, gumanon. Check, gumanon. Check ulit ako. At lumapit yung king niya, check, nakapturean pa ako ng pawn. So sabi ko dito, losing na talaga ako totally. Pero nakita ko kasi oras niya, 4 seconds na lang. Wala namang increment to. So naghahanap pa rin ako ng mga gulo-gulo na po pwedeng mai-apply. Ayan, mga ganyang application, gulo-gulo. Ayun, nakacheck ako. Okay, at 2 seconds na lang siya, tsaga-tsaga lang, 2 seconds na lang siya, oras na lang, in-capture ko. At para makasecure ako, in-capture ko na siya. Ayan. At ubos ang oras niya. Nakapisa din. Bugbog talaga ako. Hindi yata ako nanalo kay Hansen. Siguro mga 5 or 8 games na. O 10 games pa ng bullet. Tuwing nag-meet kami sa bullet, yung mabilisan 1 minute. Di ako manalo. Pero sa 3 minutes, kahit papaano pala, may laban-laban ako. Napahirapan ko siya eh. Doon sa portion na inaatake ko yung king side niya eh. Tuwan-tuwa ako nung nanalo ko dito. Sabi ko, nanalo din. Suki ako nito ni Hansen eh. Mga kamatsas, maraming salamat po at sana nag-enjoy kayo. At bago tayo magtapos, ito ang ating puzzle of the day. Ayan, it's white to play. Ang sabi dito, we continue with the Jannan's 1001 Deadly Checkmates. Ayan, kinukuha pala nila yung puzzle ni Jannan. This one is trickier than it looks as black has a defensive resource that you must spot and calculate accurately. Ayan, ano po kaya yon? Why to move? Lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po. And pag may lumabas na ads, lambing lang, paran nyo lang hanggang sa matapos. Supportan nyo ng malaki yan sa ating YouTube channel. At sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Don't forget to click the notification bell all para lahat po ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo. And maraming salamat po habang nag-iintay tayo ng paparating na American Cup this bukas na, March 15, kasali si Wesley. So, tsaga muna tayo sa ating mga inaaral, no, na mga games
game ko, ayan, para makadagdag po sa inyong kaalaman. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.